So ito po yung listahan po natin ng expenses. Base po sa estimate natin sa equipment, yung mga gagawing labor, nasa 1... Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi sa ang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Magbibigay lang po ako ng update doon po sa pinapagawa po nating mini gas station ho. Ito po yung magiging part 2. So alamin po natin, magkano nga ba ang budget ni Kuya Julay dito? Magkano na yung actual expenses sa ngayon, sa labor, saka sa materyales. At ano pa po yung mga kailangang magawa, mga bibilhin pang medyo mahal-mahal. Isi-share po yun ni Kuya Julay po sa inyo. Pero bago po yun, paalala muna si Kuya Julay, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, Julay Paunil 2.0, pwede po nating suportahan, pwedeng i-follow, pwede pong i-like. So maraming salamat po sa inyo. At siyempre po mga kasamaan po natin sa Team Kalingap, sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, pangunahin, suportahan po natin. Panoorin natin yung mga upload po nila sa kanilang YouTube channel at saka po yung ating mga kasamahan din, mga Lingap partners. Hanay po ng reactors, K-boys, mga charity vloggers, at saka po lahat ng mga katukatulong po ng Team Kalingap. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin, ito pong update ni Kuya Julay dito po sa kino-construct na maliit na gasoline station ho. So may mga malalaman po tayo dito mga kabayan po natin. Dahil nung nakaraan ho, pinakita ko po sa inyo, siguro mga higit 1 linggong ginagawa at yung update po ay nakita natin. So ngayon po, lumipas po uli yung 2 araw. Ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga nagawa. Actually po sa ngayon, ang malaking activity po na talagang natapos ay yung pagbubuhos po ng concrete slab. Yung pinaka-roofing kasi natin ay konkreto para matibay mga kabayan po natin. Siguro po, ipakita muna natin yung update nung kahapon. Ito yung mga nagawa po namin hanggang gabi kasi nag-overtime po. Dahil nga po after na magbuhos ng bubong, talagang kailangan pa pong ipantayin nung gabi. Panoorin natin. So ayun, bali ready na yung taas. Mag-uumpisa na magbuhos. Ayan. Sahara, Saharang Sahara. Sa taas, nakaabang na yung taas, oh. So, diretso na yan. Diretso na pagbubuhos na yan. Yan, alas 4 ng hapon. Hindi pa tapos yung pagbubuhos. 15? Bag? Naka 15 na? 15? 15 na 15 na salang. 15. Kaya natin yung taas. Ayan, halos puno na, oh. Ito lang. Ito lang. Lapit na. Lapit na. Bagong order natin na graba para dito sa flooring dito sa area dito. Saka dagdag hollow blocks tayo. Ayan. So malapit na. Yung isang column sa likod
nabuhusan na rin kanina. Yung para sa CR, ito nakahanda na. Ito, may buhos na yun, yung pinaka-corner. Yung mga abang, okay na. So mamaya, buhusan na rin ito. Para bukas, madry na yan. Ito naman, naumpisa na kanina. Kaso hinugot ko muna yung tao. Kailangan doon sa ginagawa doon sa roof para hindi mabitin. Ayan, overtime. Kailangan kasi pasadaan uli yung binuhusan kanina. Tingnan natin. Ayan. Kasi pag hindi yan pinasadahan, may konting crack yan. Ayan. Para bukas, ayos na yan. Medyo basa pa. Kasi medyo seal yung forma, kaya hindi masyadong nag-leak yung tubig, kaya matagal madry. So ayun mga kabayan po natin, yan po yung progress nung isang araw. Tapos kinaumagahan po, ito naman ho yung mga nagawa ngayon maghapon. Panoorin po natin. Ayan, Huwebes po ng umaga. Ito yung latest update natin. Bali yung highlight kahapon, yung pagbubuhos. So tingnan na natin kasi nag-overtime dyan eh. Silipin natin yung update. Ayan, makinis na. Makinis na ho. Ayan, so ito po yung ginawa kahapon. So halos okay na. Ayan. So ayan. Yung Poso Negro naman, hindi nagawa kahapon dahil nagbuhos. So ngayon, pinapatira na natin. Tapos kasabay niyan, ito namang CR, plastering. Yan. Umpisa na yan, sa isang side. So ito muna ng activity kasi yung apat hindi pumasok. Kaya naghanap tayo ng kapalit muna. Yung dalawa, sabay na yan. Yung isang halo, pang plastering. Yung isang halo naman doon sa Poso Negro muna yung niraras natin para tayo mabitin. Yung taas okay na yan eh, nabuhusan na yan. Tapos electrical, sabay natin electrical dito. Dito, may na yan. Yung dating kable, palitan natin ng mas malaki. So ito yung update ngayong hapon. Bali alas 4 ng hapon. Konti tao ngayon pero kahit paano gumagalaw. Dito sa CR konti na lang, halos maayos na. Tapos ito yung Poso Negro natin. So mukhang halos konting-konti na lang. Yung pagkakabitan natin, yan na, abang na yan, andyan na. Ayan. So ayan po, kahit po medyo maraming absent, nasa kasi 5 yata yung hindi nakapasok ngayon. Kaya nagkagilap ako ng panibagong dalawa para lamang po yung Poso Negro ay hindi maabala. Kasi nga po sa Sabado, kailangan mapantay ko na ho yung yung pinakaharapan, yung slope, kailangan ma-finalize na bago natin lagyan ng takip yung pinaka Poso Negro. So kailangan ko talaga yung progress ngayon. Tapos yung isa naman po, pina-plaster natin yung loob ng CR. Para yung tiles naman sa Sabado, magawa na. Pag nailagay yung tiles, tapos yung mga accessories, lavatory, yung water closet, pati yung mga faucet doon, ma-finalize na po natin. Tapos yung pintuan naman. So ngayon po, bago natin silipin uli, ngayong hapon na, habang nagsushoot tayo doon sa update, pakita ko muna sa inyo po yung gastos po natin dito. Actually po sa inyong kaalaman, nasa 1 million po ang budget natin dito. Base po sa estimate natin, sa equipment, yung mga gagawing labor, nasa 1 million po mga bayan natin. So ito po yung actual expenses po natin sa ngayon. Nakahiwa-hiwalay na po yan. Yung gastos sa mga documentation, yung sa materials, may listahan po tayo, at saka po yung labor. Yung mga quantity po, siguro sa ibang pagkakataon, saka natin i-share yon. Sa ngayon po ay general lang muna, yung pinaka-total expenses lang po muna, approximate, para magkaroon kayo ng idea. Ito po yon. So ito po yung listahan po natin ng expenses. Ulahin po muna natin yung mga documentation siguro. Ito po yung makikita natin dito.
More or less po, meron na tayo dito 52,000 plus 10,000 yung huli. So, nasa 62,000 po. Dito po sa mga documentation natin. Doon po sa mga materials naman po, ito makita natin dito. Yan po yung mga binili natin. Yan, nandyan. Ang total, sa kabuuan po nito, ang running expenses po natin ay nasa 137,000 plus dito. Plus itong ngayon, 10,000. Mahigit, so bali papatakpuin kulang-kulang 150,000 po itong material cost po natin. Yung mga nandito lang po itong mga ginagamit sa construction. Yung sa labor naman po, yung unang linggo natin nung kulang-kulang isang linggo 7,800. Tapos yung pangalawang linggo nasa 17,650. Tapos bukas po, pangatlong linggo natin bukas, bali ang sasahurin ng isang group ay aabot ng 13,000. Tapos itong pangalawang grupo, hindi ko pa natutotal, siguro more or less mga 10,000 pa yan. At yung pangatlong grupo na backup natin kanina, let's say mga 2,000 more or less or mga 2,500. So siguro po, papatak siguro ang labor natin bukas mga 25,000 mahigit. Ano po? So kung titingnan po natin, i-add natin, mahigit 50 mil na po ang labor cost po natin. Ano po? So sana matapos na po natin ito. So yan mga kabayan po natin, yan po yung pinaka-update natin, ano? So sa documentation, mahigit 60,000 more or less. Tapos yung materials natin, mga malapit na mag 150. Tapos sa labor, kung kasama po ang sahod bukas, lalagpas na po yan ng mga 50 mil more or less. Yung iba po sa mga medyo may presyo pa po dyan na gagawin, yung roll-up door ho, dalawa po yun. Medyo may kamahalan, aabot po yun ng mga 40 mil more or less. Tapos yung signages ho, di ko pa po alam yung saktong presyo, pero may kausap na tayo. Yung mga gumagawa po dito sa malapit, kumbaga specialty po nila yan. So aalamin ko po yung pinaka-price po noon. Tapos yung pinakamahal po dyan ay yung equipment po talaga. Higit kalahati po ang presyo kasi ng equipment, mga bayan po natin. So ngayon, ang tabayanan po natin, dahil yun po ay naka-schedule sa 26, i-deliver po yun. Tapos ang kasunod niyan, yung magdi-deliver naman po ng gasolina. May kausap na po tayo dito po sa bandang Kamsur na kukuhanan po natin ng product. I-deliver po dito at ibibenta naman po natin dito sa mga kapitbahay po natin. At sisikapin po natin na ang presyo ay hindi masyadong mahal bilang tulong na po natin sa ating mga kababayan dito po sa lugar namin. Lalo na po yung mga magsasaka, medyo humababa ang presyo. Halos palugi po yung mga magsasaka siguro ngayon kung hindi po yan tataas. Nasa 15.50 lang po ang presyo ng palay. Kailangan po lumagpas yan ng 20 para may kitain po yung mga farmers. So, siyempre ho, kung sakaling mabigyan natin ng murang gasolina, diesel, malaking tulong po sa kanila. Kaya sana ho, maging okay po itong project natin na ito at makatulong tayo sa mga kabayan natin and at the same time, may konti rin tayong kita dyan. So, ngayon po, ituloy ko po yung pagpapaliwanag sa inyo doon na po sa labas. Bali, nakapagbuhos na, no? Dyan po, sa site. Ayan, sa may likod natin. Nabuhusan na po yan. Tapos, titingnan po natin yung status na sa ngayon. After ho nung pinakita ko sa inyo kanina. So malaman ho natin kung ano na nga ba ang magagawin pang natitira para gawin po natin sa Sabado. Yan, samahan niyo po ako. Tara po. Silipin na natin yung huling ginawa ngayong hapon. Bali araw po ng Huwebes ngayon, ano? So ito na yung tinapos nung 4 na tao. Kasi hindi nakapasok ho yung 4 or 5 yung absent ngayon. Ito mo ng CR natin. So at least ho na na siya. Na plaster na po yung ilang sides. Ayan, so okay na siya. Yan yung mga abang. Tapos ito lang ang hindi natapos yung isang side, yung dito. Pero kaya na po bukas yan. At pwede na mag-tiles dito. Para mailatag naman natin yung mga accessories, mga sanitary fixtures. So ito po yung binabantayan natin kanina, niraras natin. So halos okay na po. Ayan. Tapos ito po yung linyada ng tubo. Ayan. So, nandyan yan. Yung sa waistline naman, yung kulay itim. So, ihiwalay natin. Yung tubig galing sa paligo, hugas ng kamay. So, wag na natin isasama sa deposito. Kasi kapag isinama po natin yan, ayan po, madaling po yan. Madaling puno yung Poso Negro natin. Yan po ang ginagawa ng ilan. Pinaghahalo yan kaya laging apaw po. So dito po ihiwalay natin yan. So yan ang ating update sa ngayon,
Yan sa Sabado, ito yung mga gamitin nating graba para ito sisimentohin na natin ito sa sa Sabado. Ayan, so yun lang muna siguro ang ating update. Yung ibang materialis natin, yan yung ibang mga gamit natin nandoon. At ilalabas natin yan sa Sabado para hindi makulong dito. Yung mga mabibigat na equipment. So yan mga kabayan po natin, yan po yung latest update po dito sa patrabaho natin. At nakita lang natin dito yung expenses natin sa labor, medyo sumobra na tayo doon sa budget. Kasi ang estimate po natin dito mga 40,000, 45,000 lang po ano. Pero bukas ho pag sahod nila kasi maraming tao ngayon, aabot na siguro ng mahigit 50. Ano po? Although siyempre po naisama naman natin yung yung ibang pagsisimento dito sa daanan. Kaya siguro medyo mataas-taas ng konti yung ating labor. So siguro po mga lang naman, 1 linggo na lang po ang natitira. So sana matapos na ito para hindi tayo masyadong ma-over budget doon sa estimated labor po natin. Sa materialis naman sa ngayon, kulang-kulang 150,000 pa lang naman. Pero yung labor natin ay pumalo na po ng 50 Pero yung sa materialis natin, tingin ko ang mahal lang naman po yung mga natin yung roll-up door kasi abot po yun ng mga 40 mil. Tapos yung signages, wala pa tayong price, pero may kausap na tayo. Isisend ko mamaya yung sketch natin para ma-finalize po yung design. Tapos mga pintura, yung painting po, medyo po yan, medyo may konting gastos po yan. Kasi lalagyan ng equipment, dapat malinis din. Tapos siguro bollard, gagawa pa tayo ng bollard sa may harapan. So yan po ang ilan pa. Siguro tingin ko, baka kumain pa ito ng mga 15,000 to 20,000 sa labor. Sa estimate ko lang po, Pero okay lang naman siguro kasi maganda naman po yung mga nagawa nila pag mga urgent, yung iba naman po nakikipag-cooperate. So okay lang naman. Ang importante ho ay matapos na natin ito. Doon po sa mga nagtatanong magkano estimated budget natin dito, bago ko pinagawa ito, talagang nasa 1 million po ito more or less. Siguro lumagpas ng konti, pero hindi naman po masyado yung talagang sobra-sobra, pero hanggang 1 million lang sana. Kung po pwede, magkasya po yung budget po natin dito. Kasama na ho yung yung mga expenses po sa mga documentation na pinakita ko po sa inyo kanina. Medyo malaki-laki na rin po Kaso nga lang po kailangan po talaga yan So yun lang po muna siguro ang ating update. Ang mahal kasi dito mga kabayan po natin ay yung equipment. Halos higit sa kalahati presyo po ng equipment na gagamitin po natin. So yun lang po muna siguro. At ako po ay nagpapawisan na. At medyo maingay po. Yung rice mill natin ay umaandar. Medyo maingay kaya paalam mo na si Kuya July. Kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po sa inyo. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga sunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.